Magandang araw. Ako po si Marquez Charnira at ito po ang aking big devotion. Ano itong kasuklam-suklam sa Diyos? Sex and Theology na dinalaki po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw is sa Leviticus chapter 18. Sabi po ay, The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, where you used to live, and you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. You must obey my laws and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. Keep my decrees and laws, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord. No one is to approach any close to relative to have sexual relations. I am the Lord. Do not dishonor your father by having sexual relations with your mother. She is your mother. Do not have relations with her. Do not have relations with do not have sexual relations with your father's wife. That will dishonor your father. Do not have sexual relations with your sister, either your father's daughter or your mother's daughter, whether she was born in the same home or elsewhere. Kapag narinig natin ang salitang kasuklam-suklam o abomination, parang ang bigat agad. Pero malinaw sa Biblia, lalo na sa Leviticus chapter 18 na may mga bagay na sadyang ayaw ng Panginoon dahil ito ay laban sa kanyang disenyo. Isa dito ay ang maling paggamit ng sex. From the very beginning, God created sex to be pure, joyful, and life-giving. Ang plano niya ay maging bahagi ito ng covenant ng mag-asawa na puno ng pagmamahal, respeto, at pagkakaisa. Pero dahil sa kasalanan, nabayaran ng plano ng Diyos. Pumasok ang lust, adultery, at immorality. Kaya yung intimacy na dapat ay para sa glory ng Panginoon, naging self-centered at naging paraan ng idolatry. Tulad nga ng sabi sa Romans chapter 1 verse 24 to 25, God gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts. Dahil imbis na i-honor ang Creator, sinamban na lang ang creation. Bakit nga ba ito kasuklam-suklam sa Diyos? Kasi imbis na mag-reflect ng covenant love, yung perverted sex ay nagiging chain na umaalipin sa puso ng tao. Ang katawan na dapat ginagamit para i-glorify si God, nagagamit para sa kalayawan at kasalanan. Ang first teaching is, the only valid sex is within marriage. Sex is a gift, pero may boundary ito. God designed it only for a husband and wife within marriage. Anything outside of that is misuse of His gift. Ang second is, the distortion of sex is called porneia. Lahat ng klase ng sexual immorality, be it fornication, adultery, homosexuality, pornography, prostitution, lahat yan ay kasama sa porneia. Hindi ito simpleng pagkakamali lang, kundi sadyang pagkabuluktot ng disenyo ng Diyos. Last, the Lord hates porneia, and so should we. Kung galit ang Diyos sa kasalanan ito, dapat galit din tayo. Hindi ibig sabihin na magalit tayo sa tao, kundi sa mismong kasalanan na umaalipin sa kanila. Our response should be holiness and purity. Tinatawag tayo para maging set apart, hindi para sumabay sa agos ng mundo. Yun lamang.